sa Año Nuevo Ito, nakikita nyo yan? from the National Naka-tatlo o apat na hearing na po yan. we Yan have po yung Vice committee Chairperson ni and Senador Executive Bato Chief de la Officer, Rosa. Executive Yung Officer Attorney about Alberto Infante. Morning, sir. dangerous drug From na napaka-controversial. Mr. Eric Picasso, Kaya ko ito pinapakita sa inyo kasi more or less tapos na ito eh. Philippine National Police, we have At ang tanong, ito na ngayon. with them is former Kaya ko pinakita yan, ang tanong ngayon, mayroon bang naging pakinabang ang taong bayan sa hearing na ito? May nangyari ba sa hearing na ito? At ang kailang tangi at pinaka-star nilang ginawang testigo ay si Jonathan Morales. Na bandang huli ipinakulong, kinontempt dahil nagsisinungaling tapos pinakawalan din. So yung oras at pera ng mamamayan Pilipino, sa tingin ba ninyo hindi na sayang lang? Ako ang akin pong observation dito, may mga pagkakataon sa tingin ko na sayang lang yung oras at pera. May pagkakataon pwede rin nalaman natin kung gaano talaga kasalimot ang isyong ito. Ang sayang lang at mahirap lang dito, hindi kasi napatunayan at wala namang isinumiting kahit anong dokumento itong kailang testigo na si Morales na nagpapatunay sa kanyang sinasabi, puro hearsay lang. So, kaya walang nangyari doon sa tatlong sunod-sunod na hearing, o apat yata, mukhang masusundan pa sa isang araw. Sa susunod na mga pagkakataon, ayaw tumigil ni Senador Bato de la Rosa as chairman ng pag-iimbestiga. So, kaya ko ito tinatanong sa inyo, kayo, tayo, mga mamamayang Pilipino, may karapatan sa lahat ng galawan. Lalo na po sa ating gobyerno dahil pera natin ang ginagastos. Pangalawa, yung kanilang dapat na ginagawa, dapat priority ay kaalaman, makakatulong sa kinabukasan, magandang gobyerno, lalo na ho sa kapakanan ng taong bayan. So itong mga hearing na nangyari na kadalasan ay puro hearsay, walang napatunayan si Morales, anong inyong tingin? Dapat pa bang ituloy o hindi na? O dapat bang papanagutin si Morales? Sapat na ba sa inyo nung kinontempt lang siya, ikinulong ng 2 araw tapos pinakawalan? Ay di ba dapat pinapaira lang kaso or batas tungkol sa pagsisinungaling? Meron tayong batas tungkol sa pagsisinungaling, laban sa pagsisinungaling. Bakit kinontempt lang at pinakawalan? Wala na. Ganun lang ba yun? Sa kabila ng maraming sinira ang pangalan ni Pangulong Marcos, sinira ang mga pangalan ng taong isinasangkot. At tulad ni Paquito Ochoa, may sakit umatid ng hearing para lang sabihin hindi niya kilala si Morales at wala siyang kinalaman dyan. Nagpunta rin si Maricel Soriano, ang kilalang artista, nadamay ang pangalan, sinabi niyang walang kinalaman. Ganun lang. Wala na bang pananagutan ng mga taong naninira, nagbabanggit ng mga pangalan, naniwala ang mga senador na ito ay walang basihan, puro paninira lang, tapos ganun lang. Na matapos mga content, pinakawalan at wala na. Nasaan ang ating mga batas? Paano na yung in aid of legislation? Dapat in aid of legislation, panagutin doon sa kasalukuyang mga batas at gumawa ng mga batas na maghihigpit, magpapatibay ng kaparusahan sa mga taong nagkakamali. Ay malinaw na talagang walang napatunayan si Morales, nanira lang sa mga personalidad katulad ng ating Pangulong Marcos at yung mga nabanggit ko ng personality at iba pa. Tapos wala lang, uwian lang. Walang kasong isasampa laban kay Morales. Di ba dapat ang komite ni Senador Bato de la Rosa ay magrekomenda before Office of the Department of Justice or Office of the Ombudsman o kung ano mang ahensya ng gobyerno na merong jurisdiksyon na mag-file ng kaso. Ayaw ko mang pangunahan, wala pang committee report, pero yan ang dapat gawin. Kaya dapat nating abangan. Pag walang nirekomenda si Senador Bato de la Rosa as chairman ng komite ng mga kasong pagsisinungaling laban kay Morales, ay talagang naging muro-muro lang ito. Pagsasayang ng pera at oras. Hindi sapat yung content na kanilang authority kasi may limit lang yun, limitado lang yun. Pero yung pagpapile ng kaso laban sa mga umaabuso sa demokrasya at kanilang karapatan, dapat merong accountability. So, reminders lang, pag wala silang ginawang yan, sayang lang ang pera ng bayan. Okay?
Sunod na ating pag-usapan ito. Chinese sa bansa, dumami under former President Duterte. Ano ito? Ngayon, sa pantaha ng mga kongresista katulad ni Congressman Ace Barbers, na chairman ng Committee on Dangerous Drug sa Kongreso, halos iisa, pare-pareho lang ang modus ng Chinese national. Paano pumasok ng Pilipinas, paano tumira dito, at paano magnegosyo rito, at bumili ng mga property. Mukhang napipeki pa ang kanilang pangalan, birth certificate, at saka ang kanilang tunay na layunin kung bakit sila pumasok. Estudyante ba? Kapitalista ba? O turista? Or espiya? Ayan o. So, kaya kailangan mas malawak pa na investigasyon. Ngayon, kung bakit dumami ang mga Chinese national na pumasok sa Pilipinas, pinapasok sa Pilipinas noong nakaraang gobyerno, dahil nga po sa aking opinion, interpretation, ay malapit ang China sa Duterte administration. Nasamantala ba o paano? Pero dapat may limit. Kasi ang ibang lahi, hindi ganun kadaling pumasok sa Pilipinas. Tayong mga Pilipino, pagpupunta sa abroad, hirap makakuha ng visa, hirap makapag-travel ang ibang Pilipino. Hindi pa maganda ang treatment ng mga Pilipino sa abroad. Maging OFW, tanong nyo sa mga OFW, hindi naman lahat may mga Pilipinong nahaharas sa abroad. Pag tayo ang lumalabas, hirap tayo, iba ang treatment sa atin. Bakit pag Chinese national ang pumapasok sa Pilipinas kahit na senior citizen, nakakapagdeklarang estudyante? Doon sa may parte ng Cagayan, meron daw libu-libong Chinese na pumasok. Mga senior citizen. Sabi ni Congressman Erwin Tulfo, hindi batang estudyante. Bakit? So, tama yung sinabi ni Congressman Barbers, parang isa ang modus. Basta makapasok lang, pagdating dito, bahala na kung anong gagawin. Kaya tayo ay nagamit at delikado ang sitwasyon, lalo na sa seguridad ng bansa. So, yan po yung malungkot. Bakit nangyari ito at bakit pinayagan ito? Hanggang saang level sa ating gobyerno ang dapat managot at papanagutin dito sa biglaang pagdami ng mga Chinese national sa bansa na hindi natin alam kung ano talaga ang totoong pakay at kanilang ginagawa. Lumalawak ang pagdududa. Lumalawak ang mga speculation. Lumalawak ang kaduda-dudang galawan. Dahil painit niya ng painit ang issue sa West Philippine Sea, kaya patuloy tayong manindigan sa West Philippine Sea atin yan, at itong pang-aabuso, pwedeng pang-aabuso ng mga dayuhang Chinese dito sa atin ay dapat double time. Hindi lang investigasyon, paghihigpit, pagsusuring mabuti ng Department of Foreign Affairs at ng Bureau of Immigration.